Good morning everyone! Finally ay naibigay na sa akin ng aking 1 day off. Extra po yun. Nung Ramadan kasi ay sobrang busy kami at late na rin kaming umuwi. Kaya bukod sa aking regular day off, makukuha ko rin yung isang araw pa na pinagpagura namin nung Ramadan. Sakto naman dahil day off ko ng Wednesday at Wednesday din ang day off ni Daddy. Tapos si Ining naman at si Baby Miley na humihingi rin ng time na magkakasama kaming apat. Kahit pa paano, dahil kami naman nga ay nandito sa isang bansa, pero halos hindi na din kami magkasama-sama dahil pare-pareho nga din kaming busy. At higit sa lahat ay mabigyan din ng time itong aming tatlong batuta. Kaya naman, kahit pa paano, nagpatanghali na kami ng gising kasi ngayon lang naman kami gigising ng ganitong oras dahil palagi naman araw-araw ay maaga kaming gumigising para makagayak papunta sa trabaho. At kitang-kita nyo naman kung gaano kasaya itong aming mga babies na ito. Paggising nga ng umaga ay nakatitig si Samsam sa daddy niya na parang nagtatanong na bakit hindi ka umaalis. At kalaunan nga ay eto na, silang tatlo na ang nagbabanding dito sa kanilang daddy. Ay sobra talaga namang kitang-kita ang kasiyahan sa kanilang tatlo. Sobra talaga yung sigla, lalong-lalo na ito si Samsam. Alam niyo naman, sa kanilang tatlo, si Samsam talaga ang pinaka-spoiled sa kanilang daddy. Pero lahat naman sila spoiled sa kanya. Overprotective itong si daddy kay Samsam kasi nga si Samsam ang pinakamabait sa kanilang tatlo. Hindi yan ang aaway. Wag na wag lang talaga siyang mapipikon, yung talagang sobrang galit na siya, tapos kakagat-kagatin pa talaga yung tenga. Hindi yan halos umiimik, pero pag nasaktan na siya, ay nako, umaangil din siya. Pero never yung nanakit. At palibhasa nga, si Baby Mavi ay buntis na naman, kaya naman laging galit na galit kay Samsam. Ito namang si Savi ay baby pa din, kaya hindi niya pa rin alam talaga kung nakakasakit siya o hindi sa kanyang daddy kapag kinakagat niya yung tenga. Nakakatuwa lang kasi talagang may kabady na itong aking baby Samsam na dati naman ay nag-iisa siya, lalo na pag pumapasok kami ni daddy, nakakaawa talaga siya pang naiiwan siya sa bahay na mag-isa. At least ngayon ay meron na siyang kasama pag umaalis kami. At kung naaalala nyo si Kruk sa mga dati ko nang nakafollow dito sa aking profile, lagi yan, pagdating ng umaga, yung mga ibon na dumadapo dito sa labas ng bintana namin, hinahanap niyan mula pa sa Safa Tower hanggang sa makalipat kami ng ibang building, hanggang dito sa aming tinitirhan ngayon. Akala niya kapag may ibon na humuhuni sa labas ng bintana namin ay si Kruk pa din yon. Kaya naman, pagdating ng umaga at may humuhuni na ibon sa labas, kaagad niyang binubuksan yung aming bintana para silipin nga kung yun ba ay si Kruk o hindi. Ay tingnan nyo naman silang magdadadi kung anong trabaho nitong tatlong ito, nitong apat na ito pala. Sabi ko nga, gawan ko na nga rin kaya ng page itong tatlong batuta na ito at ilagay ko na White Family. Nagkikwentuhan nga kami ng mga bata at sabi namin, ano kaya yung susunod na baby ni Mavi ay iba ang kulay. Ibig sabihin yan, aba, ay nasa risihan si Sam. Pero for sure, di puting-puti na naman talaga yung magiging baby ni Mavi. Ayan na nga, at sa sobrang pagka-spoiled, nag-aabang silang tatlo dahil nililinis ng daddy nila itong bintana para silang tatlo ay makasampa. Pero nung una, si Mavi talaga, takot na takot yan na nakakakita ng heights. Si Savi naman ay parang curious siya kasi hindi naman niya alam kung ano yung nangyayari. Parang hindi pa talaga siya aware kung bakit binubuksan ng daddy niya yung bintana ng kanyang lolo pala. At eto na nga, finally, nabuksan ng daddy niya, nalinis yung bintana at nakita na yung labas ng aming bintana. At hinahanap niya dyan si Kruk. Si Samsam lang talaga ang walang katakot-takot sa heights. Hindi kagaya ni Mavi noon na nanginginig. Pero ngayon ay medyo okay na siya para nakarecover na din. Si Savi hindi pa talaga niya alam kasi nga baby pa talaga siya. Pero kung napansin nyo, halos magkasing laki na sila ni Samsam at kung bubuhatin nyo siya, ay mas mabigat pa si Savi kaysa kay Samsam. At dahil nga day off ko, ay sinamantala ko na ako na ang maggugupit sa aking mga babies. Time na para naman sila ay aking i-groom.
Yes po, hindi kami nagpapagroom kasi natatakot ako na baka masugatan, magupit ang tenga, magupit ang dila, at marami pang iba. So, inaral ko talagang mabuti para hindi na kami unang-una hindi na kami magbayad at hindi ako matakot na baka sila ay masugatan. Marami rin kasi kaming napapanood na mga babies, mga fur babies na nasasaktan kapag sila ay ginugurom, lalo na kung iiwanan mo sila doon sa shop tapos babalikan. Kaya ito, inuna ko na si Baby Samsam na sobrang bait talaga. At siya rin talaga ang pinakamabilis na humaba ang buhok. Ay hindi po ako professional na groomer, kaya dun sa ating mga professional groomers, bahala na kayong tumingin. Si Savi ang pinakamalikot, kaya yung paa niya lang talaga ang natanggalan ko ng balahibo kung titingnan niyo pong maigi. At syempre, after ko sila na magupitan, pati ng kanilang mga kuko, ay niliguan ko na sila. Kita niyo naman kung gaano na naman sila kaputi at kung gaano na sila na naman kasi sigla. Naku, mas doble ang kanilang sigla kapag sila ay naliliguan. Napakalinis na naman ang mukha ng aking tisay. Si Mavi po kasi tinatawag naming tisay kasi nga yung ilong niya ay iba sa ilong nitong dalawa. Medyo mamula-mula kasi yung kanyang ilong. Kita niya naman sobrang kulit talaga nitong baby Savi ko na ito. Bisyong-bisyo niya talaga yan. I am really very thankful ngayong araw na ito dahil nagawa ko yung aking obligasyon sa aking mga fur babies. And I'm sure very thankful din sila na kasama nila kami ngayong araw na ito. At abangan nating lahat kung kailan manganganak si Mavi at hulaan nyo na rin kung babae o lalaki. So yun lamang for today's video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless us all.